Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Isang magandang araw sa inyo muli. Welcome mga katrabaho sa programang sumasalamin sa mga hamon at tagumpay sa workplace, pati na rin sa personal growth. Ito ang work-related. Mga kasama niyong lingkod, Lloyd Luna. Tayo po ay mapapakinggan sa DWIZ 882 AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM regional stations, at mapapanood sa DWIZ News TV sa Digital Free TV. Mapapanood at mapapakinggan naman via news website, www.dwiz882am.com. Pwede nyo rin i-download ang DWIZ app. That's DWIZ 882 sa iOS and Android phone. Live streaming naman via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalilimutan mag-like, follow, subscribe, and share your comment and questions or reactions sa ating episode for today. Now, bago natin umpisahan ang episode ngayon, saglit nating balikan ng ilang mahalagang pinag-usapan kasama ang ating mga naging bisita dito lamang sa work-related. Sa negosyo, isang challenge para sa mga mag-asawa kung paano ito pagbalansehin. Pero isa rin itong magandang opportunity para maging open pa sa communication, tiwala at cooperation para mapanatili ang magandang relasyon at magtagumpay sa negosyo. Narito sina Dr. Rob Walcher and actress and beauty queen na si Patricia Javier, mga may-ari ng Dr. Rob's Chiropractic Wellness Clinics, para ibahagi ang kanilang karanasan at kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo bilang mag-asawa. I feel. That's what you feel, huh? Yeah, That's what you feel. Especially since we're here in the Philippines, I feel I allow her to really make final decisions with a lot of things. When it comes to the U.S. stuff, maybe I do, but here she has final say on a lot of things because she knows, there's just a difference in the culture and people and to deal with. So I allow her to really make those final decisions. How do you make the decision? Of course, before I make a decision, I always consult him. So, parang for me, sa amin dalawa, Doc Rob is always the brain. Okay. And then, I'm the one who implement. Okay, I thought you're the spine. Yeah. And everything is fine. Yeah, and everything is fine. Pag yung in-implement ko, sinasabi ko sa kanya, ito asawa, ganito mangyayari. Doon sa sinabi mo, di ba? So ngayon, I think that's how we di ba sabi nga nila parang pag mag-asawa, magkasama lagi sa trabaho, hindi ba kayo nahihirapan nun? Di ba? Right, I mean, that's one of the things. Oo, di ba? Parang mahirap. Oo. Tapos, siguro sa aming dalawa kasi, I also let him, really make sure na kung ano yung idea niya is yung, ma-follow ko yung sinasabi niya. So, sa akin naman din, siguro, the thing that I like with my husband, he listened to me, parang, which is siguro nga kasi alam niya na ako yung taga dito. Parang mas alam ko yung pasikot-sikot. Yeah. I-try niya na hindi, no? I-try niya kaya hindi. You try not to listen to her. Let's see what's going to happen. Hindi ka nag-start as a businesswoman, right? You started... No, I started as a showbiz. Diba? Yeah, as an actress, singer, ganyan. Kaya nga, sabi ko nga, minsan, wow, now that, my husband allowed me to do this, now he wants me to be the CEO of the company. Sabi ko, it's a big task, but sabi ko na lang, it's, a challenge, Yeah, it should be. Malaki ang tulong ng artificial intelligence sa human resources mula sa pagkuha ng mga empleyado hanggang sa pagpapaganda ng kanilang karanasan sa trabaho. Pero kapag sobra na tayong umasa dito, baka mawala yung tinatawag na personal touch and proper human judgment. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Pakinggan ang aming kwentuhan kasama si Tristan Peralta, Managing Director ng PsychApps, isang business and HR consulting firm, kung saan binahagi niya ang ilang posibleng
epekto nito? For artificial intelligence actually, sir, ano yan ito ay isang magandang step towards improving the whole working environment, no? Kasi pwede yung mga sistema na can help, of course, automate, make the work practices more efficient. For example, sir, ang pinaka-basic to usually si Chat GPT, di ba? So, Chat GPT are usually used for organization when it comes to creating a business, let's say, communication, like memos, yung mga ganun. So, rather than spending more time, diba? So, it's much more making the work efficient. Kaso nga, sir, ang problema dyan is that too much dependency. So, we need to train yung mga empleyado how to make it, let's say, efficient, how to make use of it, but not over-reliance. So, yung AI, sir, madami yung makakatulong. For example, meron kami mga kumpanya that we work with, no? Ang mga ginagawa nila, for example, yung mga, let's say, personality ng isang tao. Yan. Isa sa mga kailangan ng mga ano natin yan, mga maliliit na negosyante, yung ma-profile po yung mga empleyado dun sa recruitment stage pa lang. Okay? Kasi tulad na pagkwentuhan natin kanina, ang hirap na later mo madidiscover na mayroon siyang isang part ng personality niya na hindi naka-align dun sa organizational values, yes, correct, etc. So, middle of the game na. Oh, correct. Oo, sige. So huli ang pagsisisi. Sa huli, maganda ka na. Minsan 10 years na pala siya, may mali pala sa personality. Correct. Tama, sir. Ngayon, ang from an owner's perspective naman, nagiging feeling nila hostage sila. Kasi, teka, 5 years ka na dito, 8 years, pero hindi kita matanggal. Dahil masyadong dependent sa'yo, o kaya hindi ko alam kung paano katanggalin. So ngayon, nagsasuffer yung negosyo. Kasi parang, yung iba, papasok na lang kung kailan nila gusto. Magli-leave na lang nang walang paalam. Kasi matagal na sila. Ngayon, ang gagawin ko lang, bilang negosyanteng walang sistema, magagalit lang ako. Tapos ma-high blood lang ako. Tapos magkakasakit ako. Ganun, sir. Tapos mapapabaya ako na yung negosyo ko. Ayan, bagsak na. Which, sad to say, nangyayari. Pwede kasi, no? Kapag hindi talaga maayos yung, yung organizational structure, kahit na basic. So, ang sinasabi mo is sa organization ninyo, doesn't really matter kung small, big, or big. And imperative siya. Kung talagang gusto mong lumaki, mag-expand or mag-grow, system is key. Correct, sir. Correct. So, system is key. And also, however good your system is, if the people is not competent to follow your system, your process, di ba, mahirapan. Ang guest natin ngayon ay isang trainer and founder ng Writing Hacks Academy. Tinuturuan niya ang mga tao kung paano mas gumaling pa sa pagsusulat. Welcome to the show sa Work-Related, Jonah Chepeco. Hi, Jonah. Thank you for coming. Hello. Maraming salamat din, Lloyd, at sa lahat ng mga nanonood ng Work Matters. Oo, very good. How's business doing right now? Surprisingly, mabuti naman. I admit na noong nakaraang taon, nung naging booming ang artificial intelligence or AI, medyo kumonti ang nag-rely sa mga training and writing services dahil interesado sila sa AI. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik yung mga gustong matuto kung paano magsulat, ma-enhance yung skills nila, and also adapt with technology. Yung skill ng pagsusulat, hindi ito automatic na gagaling ka. You have to train yourself. Kailan mo na-discover yung passion mo for writing? Kasi yung iba ang pagsusulat is parang normal na part ng trabaho nila or normal na part ng pag-aaral. Pero you dwell into something deeper sa pagsusulat. Oo. Siguro sa akin, and yung mga nanonood siguro na mga magulang would agree, na sa murang edad ng mga anak nila, makikitaan na agad nila ng talento. Ako kasi, nung 8 years old pa lang ako, or grade 2, no, napansin na nung isang grade school teacher ko na nandun yung interest ko at galing sa pagsusulat. Meron nga ako sinalihan na feature writing contest at nanalo ako doon ng parang second placer sa Division City Schools. At alam mo ba, yung sinulat ko ay simpleng kwento tungkol sa interpretasyon ko kay Sleeping Beauty. may sarili kang interpretation. Oo, kasi parang ang tanong doon is sino ang paborito mong cartoon character? And simula noon, nahilig din ako magsulat ng mga kwento, tula, at mini novelette or nobela. So,
simula yun pagkabata, nakahiligan ko na at merong isang tao or mentor din na nakadiskubre sa galing o talento ko doon. Pero ito, may pinagagalingan ba ito yung pagiging mahilig sa pagsusulat? Or bigla na lang itong nangyayari sa isang tao? Hindi ko alam, no? Pero siguro hereditary kasi meron akong lolo na archivist siya at nagsusulat din siya ng mga libro sa isang universidad. So sa tingin ko, pwedeng naman ako ito sa mga lolo, lola, or kamag-anak din. And simula noon, parang nagustuhan mo na yung ginagawa mo. That's after winning. Oo. So yung mga journalism club, even until college, ang kinuha ko ng kurso ay mass communication. Meron kaming journalism class din doon. So na-realize ko na nandun yung interest ko talaga sa pagsulat at gusto kong matutunan pa ito, even outside yung sa classroom, sa sarili kong pag-aaral. Oo. Kasi ako, gusto ko rin yung pagsusulat talaga. Pero for some reason, going to college, napunta ako sa engineering. Hindi ko na ipaglaban yung gusto ko sa pagsusulat because ang sabi nila is wala daw pera sa pagsusulat. Gaano ka totoo or ka hindi totoo ito? Fact or fake? Para sa akin, sasagutin ko ba? Oo, syempre. Para sa akin, fake. Kasi una, you can become a writer as a professional para may mga careers tayo na nag-a-accept ng mga writers, whether sa corporate or sa media, even sa government. Pangalawa, meron din mga freelancers na tinatawag or those being hired or outsourced locally and international para magsulat. As a matter of fact, ang career ko talaga ay nasa sales and marketing. Pero noong 2011 pa lang, I was 26, dahil isa rin akong breadwinner, naghanap ako ng ibang paraan para kumita pa. So, sinubukan ko na mag-freelance writing, mag-create ng account online, and mag-apply sa mga online jobs. So, doon, nung una, kumikita ka ng part-time. And then, eventually, na-realize ko, pwede ko pala itong palaguin. So, hanggang ngayon, merong mga profesyon na doon kumikita through writing. Part-time, nakita sa isang writer. Magkano to? Range lang, range. Oo. Sa industry. In general. Merong study sa US na $2,000 to $4,000 a month. Pwede rin yun abutin ng mga Pinoy. Kasi isipin mo, ngayon meron tayong mga Association of Filipino Freelance Writers at nagbibigay sila ng parang standard sa magkano per word or per salita yung pwede mong i-charge. Minsan umaabot ito ng 5 piso. Minimum ang idea. Per word? 5 pesos per word. So isipin mo, isang libro, meron niyang 10,000 or 20,000 words. So multiply mo by 5 or kung baguhan, minsan binababaan nila yung presyo nila eh. Mga 2 pesos. Oo, 2 pesos, 3 pesos. Kasama pa dyan yung da, is, was. Word. Oo. Kasi minsan, papadamihin mo yung salita. Yun nga yung tricky minsan kasi gusto nung iba per oras yung i-charge, minsan naman per word. So, balance siya na dapat i-compute mo pareho. Okay, ilan yung oras na magugugol ko? Ilan rin naman yung kapag per word yung charging ko? Kasi parang tricky kapag per oras, no? Paano kung bagalan ko? Oo, mahirap mo ring matansya kasi baka yung iba, like merong mga clients na gusto nila may timer, clock in ka, ilang hours, i-monitor nila yung computer mo kung talagang nagtatype or nagusulat ka ba. Mas preferred natin yung fixed rate or project rate. Oo nga eh. Kasi meron din akong alam per bond paper naman. So iniisip ko, paano paglakihan mo yung font? Di malaki yun. But anyway, the career ng pagsusulat, may mga cases na hindi mo kailangan yung maging graduate ng mass communication or anything related na major in order for you to come up with that profession or career. Sa case mo, nag-aral ka, and then napunta ka ng sales and marketing sa trabaho, and then paano yung pagbalik? Paano yung pagtawag uli sa'yo nung talent na yan? Oo, madalas kong kinikwento na dumaan kasi ako sa isang crossroad sa career ko. I was about to get promoted. Marketing manager ako of an international non-profit, but on my way to a meeting sa MRT station sa Kamuning, nadulas ako. So I slipped and hit my back. Kailangan ko mag-undergo ng therapy for about 6 months and do medical leave. Noong mga panahong yun, napag-isip ko, kung isang beses lang ako mabubuhay and I have how many years, maganda nagugulin ko yung
sarili ko sa trabaho or sa kind of work na gusto ko talaga for the long run. So, doon nabalik yung realization ko na ano ba yung hili ko nung bata pa ako? Ano ba yung pangarap ko talaga? So, naisip ko it was writing. It's also public speaking or teaching. At saka yung pag-travel. So, kung ano man yung gagawin kong career move sa susunod, maganda na aligned doon para doon ako lilinya and masusustain ko yun. Kasi mas nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Kung ano man yung pagdadaanan mo kapag pinili mo yung trabaho or karera na ginusto mo, parang mas tatagal kasi dun sa linya na yon para sa akin. Paano yung transition? Gaano kabilis or katagal going there? Kasi somehow you were establishing na dun sa yung career mo, profession mo sa sales and marketing And you're about to get the promotion. Oo. Nabanggit ko nung una na nagsimula ako part-time lang, 2011. Marketing manager ako noon. So imagine, after work shift, kahit minsan may overtime kami, I would spend 2 to 4 hours doing writing projects. May mga deadline ako noon na articles, 40 articles na tig 300 words. Kailangan sa Sabadong yun, masubmit ko lahat. So I would really spend that time. So it took me 5 years before that accident happened. So madali na yung naging transition or shift kasi meron na akong nasimulan somehow. Parang kung bibitaw ako sa trabaho ko, alam ko na kasi meron na akong nasimulan na part-time. So, ang ginawa ko that time, I branded myself this time as a trainer para mapagsabay ko yung writing and training. It happened na meron naghahanap sa isang training company ng isang business writing coach. And I'm grateful kasi tinanggap nila yung application ko. Not because of academic credentials, pero nakita nila na pinapractice ko talaga bilang isang manager. Gumagawa ko ng mga letters, ng mga meeting minutes, and even train yung mga teammates ko kung paano magsulat. So, yun ang naging credential ko plus yung freelance writing na ginagawa ko. So, automatic resign or after ng accident and realization, may... Naghanap, parang nakapag-isip na ako na okay, ito yung gusto ko. So, minsan meron tayong pakiramdam, di ba, na pag gusto mo isang bagay, meron kang kailangan gawin para doon. So, I tried na, sige, habang iniisip ko mag-resign, mag-apply ako ng mga trabaho. And nagkataon din yung timing. I'm being invited for interviews and nakuha ko yung part-time job na yun. So, naging aligned siya. Naging sakto yung timing. So, mga katrabaho, okay lang yung parallel effort na tinatawag, no? Habang nagdyan ka muna full-time, pwede kang gumawa ng part-time. Kagaya nung guest natin, I think last week, di ba? Yung may-ari ng Limerick Colleges. Before mag-quit dun sa full-time job, nakaparallel yung part-time. Tingin ko masigurado yun kaysa sa panahon ngayon, no? Doon bigla kang jump or mag-switch. Although meron din naman ng mga nagsasucceed kahit yun yung kanilang approach. So mga katrabaho, mahirap bumitaw. Kaagad. Kailangan naka-ready ka. And you're talking to me about the job na meron kang deadline. Is writing for you pure skills or somehow may spiritual part ito? Because I'm concerned doon sa tinatawag nilang writer's block. Yung parang, paano pag naubusan ka ng creative juice, paano mo siya ginagawa, ano yung, paano mo siya hinahandle or minamanage? Oo. For me kasi, I encourage even my students to write from a place of joy and inspiration. Kapag nakaka-encounter tayo ng writer's block or perhaps nagtatype ka, nagusulat ka sa papel, tapos parang walang lumalabas na salita, isipin mo ano ba yung possible na enemies or blockers of writing. Una dyan, halimbawa, yung overthinking or fear of not starting. Pwedeng iniisip mo, baka mali yung maisulat mo. Baka konting salita pa lang, wala ka pang one sentence, binubura mo na agad yung work mo. Paano ka makakagawa ng isang paragraph kung yun pa lang ino-overthink mo? The correct process, kung matututunan mo, would be to write first and edit later. Okay. So, minsan dun papasok yung balance ng pagiging artistic and creative, but structured as well. So, sabi nga nila, writing is an art and a science at the same time. Kasi kung puro ka delete, best in deletion. Kasi yung confidence na pagsusulat, talagang it's something that you build over time din, di ba? You cannot just do it, but you have to do it. Oo. And then later on, ayusin mo. Saka mga writers, gosh, may tinatawag na editor.
So, pwede nyo ipatrabaho sa editor yun. Hindi nyo kailangan gawin on your own. Good. So, nung nag-transition ka na, and now you were doing the writing, you were talking to me about a sort of mentorship or someone who discovered you, which I think is important if you are to transition or really find your way through. So, talk to me about the mentor and the mentorship. Oo. Totoong talagang pinag-isipan ko yan na kung magta-transition ako from employment to entrepreneurship, kailangan meron ako makakausapin na taong makatulong sa akin. Una, meron akong in-approach na mentor. She's an owner of a workshop din, Manila Workshop, si Ginger Arboleda. Siya yung nilapitan ko kasi she has her own blog, tapos gusto ko yung direction niya, having her own workshops. So, pangalawa, nag-enroll din ako sa programs ni John Orania about ebook writing. I'm interested kasi with yung paggawa ng mga digital products or courses. So, next, naging mentor ko rin si Tony Miranda sa branding and even enlisted dun sa Philippine Association of Professional Speakers. Hindi siya one time lang, parang year by year, kung meron akong gustong gawin na pagbabago or subukan, I make sure na matututo din ako sa person who's ahead of me in the game. Okay, so napaka-importante ng guidance, yung sinasabi mo. At hindi mo probably magagawa yun kung wala. Medyo mahirap, ano? If you're going to do it alone, walang kang guide. Totoo. Isang part yung mentorship, pero maganda rin na meron kang community. So halimbawa, sa Writing Hacks Academy, bumuo kami ng community of pen movers, tsaka writerpreneurs. Yung pen movers, layunin niya na encourage yung mga members na magsulat sila to inspire others. Yung mga writerpreneurs naman, ito yung mga entrepreneurs or professionals na hindi sila writers, pero gusto nilang matuto paano ba sila magsusulat for their business. Whether emails or copies sa mga sales page or website nila, or mga blogs. Nakakatulong din yung pag-join sa mga ganong community. Community. Talagang mahihirapan kang pag mag-isa ka lang. So, join the community, find a mentor. Basically, magiging madali sa'yo moving forward. Okay, mga katrabaho, magbabalik ang work-related. Marami pa tayong pag-uusapan. And by the way, ang ating guest ngayon is author din. So, sa aming pagbabalik, malalaman natin kung ano yung librong kanyang sinulat. Probably paano makakatulong sa inyo. Stay tuned. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Nagbabalik po ang work-related, mga katrabaho. Ipagpapatuloy natin ang usapan kasi very inspiring to, especially kung kayo writer or aspiring writer. Pag-usapan natin, kasama ating guest, si Jonah Chepeco, who is also an author ng Business Writing Bloopers. Ito, common mistakes to avoid daw. Sige. O, pag-writer ka, magandang may libro ka. Jonah, congratulations on writing this one. For sure, sweat and blood and time itong ginawa mo dito. And konti lang yung nagkakaroon ng realization doon sa pangarap nila maging author. So, paano ka nag-come up dito sa idea na magsulat ka na talaga ng libro? Nabanggit ko kanina na yung una ko naging trabaho or napasukan bilang trainer is a business writing coach. So, nakapag-isip ako to create a material or a book kasi karamihan na nakikita kong reference would also be from foreign or international authors. And yung language nila or delivery, medyo parang seryoso, parang Miss Minchin ang style. Sa tingin ko, kailangan yung pag-aaral ng mga topic tulad nito. Halimbawa, ang business writing kasi sa isang professional daily, sumusulat yun ng email, papasok ka minsan, whether ang department mo, accounting, IT, or engineering, may time na paggagawin ka ng memo kung manager ka na, or pauupuin ka sa meeting, magsusulat ka ng meeting minutes. So, part siya ng daily life, pero bakit ganun yung approach? So, nag-isip ako ng fun way or idea na mas-simplify natin yung pagtuturo ng business writing. Kaya business writing bloopers ang ginawa nating topic ng libro. So, anong example nang nandito sa loob ng libro? Yung
yung attack mo or yung treatment mo, for example. Naisip ko, kasi di ba ang mga Pinoy mahilig sa do's and don'ts. Meron isang study sa psychology na mas madali daw tandaan ang mistakes or pagkakamali kaysa sa nagawang tama. Kaya, Totoo ba yun? Gano'ng katotoo yun, Jonah? Kasi maraming mga tao ang nagkamali na ng isang beses, inulit pa na ikalawa, inulit pa na ikatlo, di ba? As in, lagi niyang binabalikan. nahirapan matuto no? Pero pag sa ibang tao, may nagkamali sa'yo, di ba? Madali mong matandaan. Correct. So, Ang dami kung mong pwedeng sabihin. Kung may magpo-point sa'yo na mistake mo, lalo na sa writing, kasi wala namang mag-review ng work mo or sinulat mo talaga. Kung gano'ng kabait yung supervisor mo, pwedeng siya yung magturo sa'yo, pero hindi lahat gano'n. Halimbawa, napansin ko sales and marketing ako galing. Meron kami doon parang star player or star performer kasi magaling siya makipag-usap. Pero kapag papagawan mo siya ng email or proposal, ay nako, parang ikaw ba to? Ikaw ba yung nagsulat nito? Okay. Parang hindi perfect English. No? Hindi naman kailangan maging perfect pero dapat clear for the other party or the recipient to What's the reason? understand. What's the reason behind that? That you are this type of person, kalog, okay, active, and then kapag ka nagsusulat ka na, parang you become a totally different animal. Una, tinatanong ko rin yun minsan pag nasa seminar ako halimbawa, yung use of difficult or complex words, bakit ba tayo nagkaroon ng ganong condition na instead na simple yung language or choice of word, gusto nating na highfalutin instead na difficult, diba? So imagine, ilang taon tayo sa school or sa academe, meron dong writing exercises, hindi ba? Mga thesis. And ang gustong ipagamit na choice of words, para ma-feel mo as a student na mataas yung vocabulary score mo or ma-achieve mo yung required na 5,000, 10,000 words, papadamihin mo na lang yung salita. So, ganun somehow yung training natin. Pagdating sa business, magkaiba. Hindi mo kailangan mag-write to impress. No? You need to write to be able to be understood nung sinusulatan mo. So, minsan na-adapt natin yung ganong mentality that we need to unlearn sa pagsusulat, lalo na kung sa business. Kasi maraming ganun iba siya parang hindi, sabi mo kanina, hindi man galing sa'yo itong email to. Kasi kakaiba. And in terms of productivity, production, eventually, malaking effect niya kasi parang instead of ma-convert mo into sales something, or maipaliwanag mo ng mas maliwanag yung isang, lalong gumugulo. Yung time spent in writing daw natin is almost equivalent on the average sa traffic hours. No way! Kung 3 to 4 hours a day, merong mga professionals na part na trabaho nila sa office yung pagsusulat talaga. And kung hindi ma-improve yung skills nila dito, parang ganun ding hours yung nasasayang nila sa trabaho. Kasi pwede namang maging mas efficient pagdating sa business writing. Sige. So, in terms of organizations naman, yung mga management ba ng mga corporations, organizations in general, are they paying enough attention para i-train yung mga tao nila kung paano magiging normal na tao yung nagsusulat ng mga business correspondence nila? Because they become someone else really. Especially ngayon, parang bigla nga silang tumalino nung nagka-chat GPT na. Pag meron ako mga trainings or seminar, merong mixed type of attendees. Merong mga nag-sign up sila na personal effort nila. Sila mismo yung nag-invest, nagbayad. Meron din naman mga pinapadala ng kumpanya nila. Kaya minsan sinasabi ko, pag yung kumpanya yung nagpadala sa inyo, magpasalamat kayo. Kasi kahit lumipat ka ng ibang trabaho, mag-resign ka doon, yung skills mo naman sa business writing, nandun pa rin regardless of the company. So magandang investment siya for training. Right. And yung mga companies, nakikita mo, they're providing enough support for this? Or this is something na medyo na-overlook ng mga companies and they feel like hindi siya masyado nagmamatter? I feel na yung demand for business writing workshops when I started, which is 2018, and now it's 2025, consistent naman. Kung meron tayo mga topics about leadership, productivity, train the trainers, or others, parang nandun pa din yung mga naghahanap talaga ng business writing workshops. So good. Kasi importante to Kahit magpalipat-lipat ka ng organization, mag-i-email ka pa din naman, etc. And now, here comes the artificial intelligence stuff. Your email can be corrected right away. Lahat yan may mga auto-corrections na etc. How do you maintain the humanity dun sa AI in terms of writing the machine? Yung aid ng AI, maganda na i-clarify natin saang part ng process mo siya gagamitin.
I have a framework in writing called POWER or POWER approach, no? Una, di ba, we plan. Siyempre, alam natin tungkol saan yung topic and that's what you will feed AI. Hindi naman pwedeng galing sa kanya totally yun. Kung meron mang suggestions, ikaw pa rin yung Initiate. pili. Ikaw yung mag-initiate. Outline can also be suggested by AI depending on your topic. Yung words that you will write, mahalaga that you know yung human voice pa din versus artificial intelligence voice and yung difference ng draft. Kaya maganda na even if you're using yung AI or tool na yon, nandun pa rin yung part ng review. Yung ENR is about editing, NR is reviewing and releasing your work. So, yung iba kasi ang ginagawa pag AI, sa kanila na lang lahat, sa AI na lang lahat, ibubuhos all the steps, but you have to pause as well and magkaroon ng human intervention or parang quality check ba kung ano yung outputs ng mga yon per writing stage. Kasi kung hindi ka confident na ikaw yung magsusulat, tapos nag-prompt ka and then AI generated something for you. Oh my goodness, this parang medyo ang tawag dito, parang nakaka-addict yun na. Magsulat ka na magsulat. Ganyan talaga yung mga reaction. Actually, meron akong writing client. Nagsulat kami ng libro niya about mental health. Nung una, ganyan lang kanipis, 100 pages. Nung nagkaroon ng AI, na-extend yung work scope at yung timeline kasi 300 pages na. Parang naging ganado siya na dagdagan ng research, dagdagan yung mga information. Pero minsan ang challenge kasi sa writers or even communication is to edit ano ba yung sasabihin mo or hindi. Kasi baka gusto mong biglang buhos na lang sa isang output. Pwedeng sa isang email or sa isang letter or sa isang libro. Pero pwedeng sa ibang communication channel mo naman or output yun ilagay. At i-focus mo lang yung message mo sa kung ano talaga yung goal or purpose ng written communication. Malay mo naman, pang 3 libro na. Volume 1, 2, 3 na, di ba? Tapos sayang kasi isang libro lang siya. So, isang beses ka lang makakabenta. Now, people can somehow feel if it is written by the machine or the AI tool o kaya is kinumpose siya ng normal na tao. Can you attest to that? Malalaman mo, mararamdaman mo more or less. Pwede, lalo na kung sanay ka sa pagtingin ng AI content, alam mo na yung patterns na tinatawag sa punctuations, kung ano yung naging punctuations, yung mga prepositions na gamit. Pero yung mga hindi exposed sa AI, pwede kasi hindi nila alam kasi hindi pa sila nakakita ng sample work na generated by AI. And then, bibilib ka doon kasi maganda yung pagkakasulat nun. Oo. Wala naman akong problema sa paggamit ng AI. In fact, pagdating sa mga writers, no, alam mo ba na around the world, 0.1% lang of the population yung mga authors. But I believe this could rise yung meron ng AI kasi parang writing assistant natin sila in a way. Before, may mga tools, halimbawa, yung Grammarly or Killbot, nasa editing phase lang. But ngayon, na meron ng parang research tools or yung mga tools na AI na pwede ring mag-affect sa writing style mo. So, yung mga magagawa mong, halimbawa, dati nagusulat ka ng libro, 4 to 7 hours, yung draft pa lang. So, pwede nang ma-reduce yung time mo kasi meron ka ng katulong to give you the ideas as long as marunong ka how to talk to AI itself and generate yung kailangan mong content. Okay, now masyadong maingay ang mundo, masyado ng maraming content available there, marami na silang pwedeng basahin. Yung dati sa bookstores lang available na mga books and they can only go to libraries to get knowledge, wisdom. Ngayon is nandiyan na sila all over the internet. And now, again, because of the artificial intelligence, readily available na sila. So how can you get your message across and stand out from all the rest as a writer? What remains despite yung noise in the content world is your unique story. And it's something we should celebrate kasi bawat isa sa atin, we're gifted with a personal story na wala sa iba. Pwedeng expert ka sa isang topic at marami kang makikilalang coaches or mentors na yun din ang ituturo. Pero people can connect with you kapag sabihin mo sa kanila ano yung storya mo, ano yung natutunan mo doon, ano yung pinagdaanan mo.
always remember to include stories, lalo na kung mag-create ka ng content, whether sa book man yan, even mga content creators, pina-follow natin minsan, hindi lang dahil dun sa tips nila, but because we somehow can relate dun sa mga pinagdaanan nila sa buhay. And that's also what I learned from you. You're a very good storyteller, Lloyd. Oh my goodness. Yeah, that's what really sticks, di ba? Kapag magkikwento ka, marahil makalimutan mo yung mga tips na binigay ko, pero maisip mo, ano yung naging storya niya? Hindi pala siya writer from the start, ganito yung journey na pinagdaanan niya, and yun yung gusto nating maiwan natin sa mga tao. And that one is hindi makakapture, well, hindi pa makakapture ng artificial intelligence tools unless otherwise yung buhay mo is mag-invento sila no? Mag-invento sila. But again, the way we tell stories, iba pa din yung machine generator or machine assisted kaysa doon sa ano. Kasi ganoon din kapag ginamit mo yung artificial intelligence AI tools na yan, and then pinasa mo sa kanila, wala din, no? Pwedeng hindi ka rin maintindihan or pwedeng maintindihan ka. But if that is not the one you intended, magkakaroon din ng miscommunication. Okay, so productivity. Let's talk about productivity sa workplace. Saan mo kinukuha yung creative juice mo as a writer? Either nasa corporation ka writing for the company or you're writing for your own? Alright. Iko-connect ko yung tanong mo kanina sa writer's block with this one kasi tinatanong mo yung source of inspiration. One reason na pwedeng mawalan tayo ng output is lack of inputs. So, ibig sabihin, merong pinasusulat sa'yo, hindi mo magawa kasi parang kulang ka pa ng research or resources. Wala kang ideas. That's the time that you have to seek. Halimbawa, binigyan ka ng task to write a business letter or a proposal. So, output yung hinihingi sa'yo, pero ano yung inputs? Pwede kang magtanong, meron ba tayong sample proposals before? Meron ba tayong competitors' proposal na pwede kong tingnan? That will give you inspiration on what to write. Ano ba yung pwedeng stories ng company natin before na pwede kong ilagay dito? If you pause and do your homework, getting inspiration, then mas magiging madali yung pagiging productive. Yun, mga katrabaho, huwag nyo nga hinihintay yung inspirasyon na dumating sa mga lamesa na yun. Medyo kailangan aggressive ka dito, no? Para proactive ka dito. You look for, rather than sit there and then wait. Kasi, well, guilty as charged. Pero may mga cases kasi na I would sit behind the laptop and wala akong masulat. Kalahating oras na akong nasa harap, parang wala akong masulat. So, you're talking to me about find something to inspire you. Ganun din sa mga nagtatrabaho if they are assigned to do that. Totoo. Ayun, yung creativity mo ba mas sharp kapag gabi or night owl or early bird? Early bird, night owl. Pwede ko siyang itap kahit ano oras. Anong oras? Pero maganda kasi yung may tinatawag na focus or deep work. Minsan nakikita kong kulang ngayon sa mga companies, sa empleyado nila, nawawala yung tuloy-tuloy na oras na nakafocus sa ginagawa nila. Kasi either may distraction from pwedeng social media, pwedeng naka-open yung mga apps sa laptop, or may incoming message, ad hoc task na iuutos, and yung block time mo for implementation and paggawa, nawawala. Lalo na kung halimbawa, designer ka or creative ka, or pwedeng ikaw yung content writer ng company, nagsusulat ka for your company. Pwede kasing mangyari yung ganun pero pwedeng meron mga multiple requests that's coming into you, and yung block time mo talaga to produce or write something is affected. That's something na project management naman or personal management yung pwede maging solution. And that's something that the companies are or should be initiating. Kasi otherwise, kung hindi nila naiintindihan yan, and then, may bagong dating, gawin mo rin to. May bagong dating. Argentinian. Kaya, Russian. Okay, so paano na to? So, you're telling me na kapag ka nandun ka sa trabaho na nagsusulat, pwede ba bigyan natin ng enough time? And that should be a company policy. Oo. Diba? Pero minsan kailangan din ikaw na rin as an employee yung mag-set ng boundaries kasi hindi naman lahat ng gusto natin in an ideal corporate world talagang inibigay ng mga superiors natin. Kaya lang kapag ka
binigyan ka ng trabaho additional, nawala ka doon sa focus mo, and then parang darating na ikaw pa Baka naman i-blame nila tayo, sabihin, napanood ko sa Work Matters na na bawal, nagko-concentrate ako. Meron din pong tamang pag-approach. No, I mean, yeah, of course, meron tamang pag-approach doon. Pero, I mean, come on. You are asking me to do this and produce accordingly kasi ginawa mo to. Binigay mo sa akin ng trabaho to. So, kapag ka nabulilyaso ako dito, di ba, kasalanan ko pa din naman. So, now, I have enough job for today, please. Pwede. Ang sagot daw dyan, instead of no, kasi pag sinabi mong no or not, whether writing or speaking, ang maisip ng kausap mo, rejection. Okay. So, anong start with sasabihin sure, I can accept that new project, but give me some time. I'll start on that tomorrow after I finish this one. Is that okay? Will you extend the deadline? Mas okay kang payagan at mag-yes sa request mo kasi positive yung tone natin. Okay, good. So, that's true whether you are doing it verbally or sa writing. Oo. Kasi ganun din lalo na sa medyo press tayo sa oras ngayon. Pero di ba sa sa pagsusulat, yung interpretation ng reader or nagbabasa, pwedeng iba sa intention ng nagsusulat. How do you make sure that your writing is interpreted in such a way na yun talaga yung intention mo nung nagsusulat ka? Okay. We will start first. I'll give you a quick parang framework or approach, no? Una would be yung audience mo. Isipin mo, yung recipient ba would be a beginner or someone na same level mo or a higher rank sa'yo. Minsan kasi yung language mo, even how you greet them or yung closing signature mo will depend on dati. Second, be clear on your purpose. Ang purpose natin in writing would either be to inquire, magtanong, to inform, give information, to influence or persuade, or to inspire. So, pili ka lang alin doon para kapag ginawa mo yung message mo, maging consistent ka doon. And last would be tools or someone to check and test kung yung bang sinend mo, pag binasa nila, tama yung language, yung tone, and hindi ba pwedeng ma-misinterpret. So that's a quick framework. Audience, C is clarity, T is tools or testing dun sa work mo bago mo ipadala to make sure na yung iba kasi nag-send hindi pa nila binasa or review din Nakalimutan nila may caps lock palang phrase doon. Totoo yan kasi parang sige na lang sige karamihan ngayon Parang hindi nila na, parang sa sobrang dami nga ng demand sa trabaho. Para sige, send mo na ng send yan, okay na yun, etc. At nandun yung problema. Okay, so Jonna, where do they get in touch with you? Should they want to either avail of your service as a trainer or they want to buy the book? I understand na medyo may bookstore tour ka. Alam mo ba mo-mention ng bookstore? Oo. So, yung Business Writing Bloopers po is available sa writinghacksacademy.com. That's my online school. It's also on Lazada. If you look for Business Writing Bloopers, pakita natin. Yep. Yan. Business Writing Bloopers. And starting this June 2025, it will be available sa 18 fully booked branches po. So you could visit them and look for it sa shelf. Other than that, you can just check my name, jonnachipeco.com, to check out my other services. Alright, ladies and gentlemen, Jonna Chipeco. At dyan nagtatapos ang programang Work-Related. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na episode. Mapapanood at mapapakinggan ang Work-Related sa DWIC 882, DWIC News TV, at sa social media platform via live streaming. Ako po si Lloyd Luna. Maraming salamat. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m.